Sa pagpapatuloy ng pinakamalakas na kalbo sa kasaysayan, nagsimula ang Season 3 sa isang strategy meeting ng mga tagapamahala ng Hero Association matapos ang naging laban ng mga S-Class Hero kay Elder Centipede. Habang ang pinaniniwalaan nila na si King ang pumuksa sa Centipede, nababahala naman sila sa katotohanang nakaligtas si Garo laban sa isang S-Class Hero tulad ni Bang, kaya naman kinokonsidera na nila ito na isang halimaw at isang dragon level threat. May isang nag-utos na ipadala nila si Blast dahil ito daw ang pinakamalakas na hero, ngunit sinabi ni Sitch na hindi daw ito nakikinig sa kahit anong utos, maliban na lamang kung gugustuhin ito at malalagay sa panganib ang buong sangkatauhan. Hindi naman ito nagustuhan ni Rinky dahil daw ang kanyang anak ay hawak pa rin hanggang ngayon ng Monster Association. Ngunit pinakalma ito ni Sekingal at ipinahayag na naglatag na siya ng isang rescue operation kasama ang ilang hero, habang ang henyong bata na si Child Emperor ay kasalukuyan ng nagsisiyasat sa kinaroroonan ng lihim na hideout ng mga kalaban. Samantala, sinabi ni Tatsumaki na pwede naman niyang pasabugin ang ghost town ng Z-City upang burahin ang hideout ng mga halimaw, ngunit binalaan siya ni Sekingal na hindi niya dapat maliitin ang mga kalaban. Kaya naman bilang babala, ipinakita niya si Drive Knight na mag-isang pinasok ang ghost town ng lungsod at hindi nakinig sa kanilang babala, at simula noon ay hindi na daw nila masagap ang signal nito kaya't marahil ay hindi na ito nakabalik. Samantala, nakabalik naman na sina Atomic Samurai at ang kanyang mga estudyante, matapos daw nilang pagtatabasin ang kabundukan para pasukin ang hideout ng mga halimaw. Ngunit agad na sinabi sa kanya ni Darkshine na wala roon ang hideout ng mga halimaw kundi ito ay nasa ghost town ng lungsod, kaya naman nagulat ang isa nitong kasamahan. Bigla namang dumating si Sweet Mask at sinabing na pag-alaman niyang bumubuo raw ang Hero Association ng isang assault team na puro elite heroes, at sa kanyang palagay ay hindi raw nararapat mapabilang ang mga estudyante ni Atomic Samurai dahil mahihinang nilalang ang mga ito. Hindi naman nagpatalo si Atomic Samurai at sinabing malalakas ang kanyang mga estudyante, habang ipinahayag niya rin na uutusan niya ang mga itong protektahan si Sweet Mask upang hindi mabasag ang maganda nitong mukha sa laban. Samantala, ipinakita naman ng maskuladong bakla na si Puri Puri Prisoner, kung saan kausap nito ang warden ng prison at sinabihan na iligal daw ang pagtakas nito sa tuwing binibigyan ito ng hero time ng Hero Association. Ngunit sa pagkakataong ito ay malaya nilang bubuksan ang kulungan para sa kanya dahil nais nilang ipaghiganti nito ang mga namatay na gwardya, matapos pasukin ng isang halimaw ang kulungan upang patakasin ang mga preso at gawing mga halimaw. Habang nangangako naman si Puri Puri Prisoner na ipaghihiganti niya ang mga namatay, isang lalaki niya ang nag-abot ng sweater at sinabing magbibigay daw ito sa kanya ng lakas. Lihim namang nakipag-ugnayan si Child Emperor kay Metal Knight dahil alam niyang natukoy na nito kung saan ang secret hideout ng Monster Association. Ngunit sumagot si Metal Knight na kung sasabihin niya ang lokasyon nito ay tiyak na maraming mamamatay na hero, tulad na lamang ng nangyari sa kanyang robot na nagkawasak-wasak matapos itong talunin ni Orochi sa isang atake lamang. Sa huli ay ipinakita ang nagkokontrol kay Metal Knight at pinayuhan si Child Emperor na magsagawa ng sarili niyang investigasyon, at huwag basta-basta magtitiwala kanino man. Habang abala ang Hero Association sa pagpaplano, hindi na makapaghintay si Rinky at ginamit niya ang kanyang yaman para bumuo ng kanyang sariling rescue team upang iligtas ang kanyang anak. At dahil malaki ang pangakong gantimpalang naghihintay sa kanila ay todo gayak naman ang mga ito. Samantala, pumunta si Fubuki sa apartment ni Saitama upang sabihan ito tungkol sa nangyayari, at patuloy itong kumbinsihin na sumali sa kanyang grupo matapos walisin ni Tatsumaki ang kanyang mga miyembro. Ngunit ikinagulat niya nang si Bam ang nagbukas ng pinto, habang hindi rin siya makapaniwala nang makita niyang chill lang ang mga bida na naglalaro ng video game sa kabila ng nangyayaring kaguluhan. Nang magtanong na si Kalbo kung bakit siya naroon, agad niyang sinabi na naka-emergency alert daw sila at kailangan nilang tumulong sa laban. Ngunit sinabi ni Genos na kakagaling lang din nila sa laban, kaya naman ipinaliwanag ni Bang na naroon sila sa apartment ni Saitama upang magpahinga. Gayunpaman, naiinis pa rin si Fubuki kay Saitama dahil bakit kalmado pa rin ito sa gitna ng kaguluhan, subalit sumagot ang kalbo na wala namang bago at tulad pa rin ng dati. Hinikayat pa rin niya ang lahat na gumawa ng isang strategy meeting at tinanong niya kung anong magiging plano nila sa nangyayaring kaguluhan. Sinabi ni Genos na kailangan niya munang mag-repair, habang ang dalawang matandang kung fu hustle ay kailangan muna daw nilang mag-recover dahil masakit na ang mga tuhod. Samantala si King naman ay sinabing may importante daw siyang gagawin, sabay tingin sa malayo.
Kaya naman daw sila na lamang dalawa ni Saitama ang pwedeng lumaban, ngunit habang ipinapaliwanag niya ang kanilang magiging plano ay tila walang naiintindihan si Saitama. Habang ipinapaliwanag ni Fubuki na tila nagkakaroon na ngayon ng alyansa ang mga halimaw, sinabi ng dalawang matanda na magiging mahirap na ngayong talunin si Garo, lalo na kung magkakaroon ito ng kasama na kasing lakas ni Elder Centipede. Sinabi ni King kay Saitama na ang Hero Hunter na kanyang hinahanap ay naroon kanina sa laban, ngunit huli na siyang dumating at ito ay nakatakas. Dahil doon ay sinabi ni Saitama na hindi niya daw ito mapapatawad sa pagbaliwala sa kanya, kaya naman agad siyang nagbihis at sinabing pag nakita niya ito ay sasapukin niya ito. Kaya pag alis ni Saitama ay naiwan si Fubuki at bigo na naman siyang kumbinsihin si Saitama na sumali sa kanyang grupo. Samantala, nagising na si Garo mula sa kanyang mahimbing ngunit mabigat na pagkakahimlay. Habang ramdam pa rin niya ang sakit ng kahapon, nakita niya ang isang sulat mula sa Monster Association na nagsisilbing paalala na dapat niyang ipakita ang kanyang pasasalamat sa mga nagligtas sa kanya. Matapos niyang lukutin ang sulat, lumabas siya sa kanyang selda upang siyasatin ang lugar. Doon ay nakita niya ang private militia na ipinadala ni Narinki na nahuli ng mga halimaw dahil sa pagtatangka ng mga itong pasukin ang hideout. Ipinakilala ni Gyoro ang nakahuli sa mga ito at ang bagong kasapi ng kanilang asosasyon, ang Demon Class Monster na si Machine God G5. Ngunit nang tanungin ni Gyoro kung saang organisasyon ito nagmula at sino ang lumikha rito ay hindi sumagot ang bagong kasapi. Kaya naman itinuon na lamang ni Gyoro ang kanyang pansin sa mga bihag at nagpasya siyang panatilihing buhay ang mga ito para gawing mga alagad. Doon na pumasok ang halimaw na si Dues at ginawa niyang mga masusunuring love slave ang mga bihag. Nang lumabas na si Garo mula sa kanyang pinagtataguan, doon ay binati siya ni Gyoro at lahat ng mga halimaw. Nang tanungin ni Garo kung anong kailangan nila sa kanya, ipinaliwanag ni Gyoro na bagamat mayroon pa silang humigit kumulang na 30 mataas na ranggong halimaw ay maraming namatay sa kanila. Kaya naman kailangan ng asosasyon ng isang leader na magbibigay gabay at direksyon sa mga halimaw, at dito inalok si Garo ng isang posisyon. Ngunit biglang nagsalita si Lord Orochi, at sinabing kailangan munang patunayan ni Garo na karapat-dapat siyang tawaging halimaw, at iyon ay sa pamamagitan ng pagdadala sa kanya ng ulo ng kahit sinong hero. Subalit habang lumabas na si Garo upang tuparin ang kanyang misyon, may pagdududa pa rin si Gyoro at inutusan niya ang dalawang mabahong halimaw upang sundan ito. Samantala, nag-uusap naman ang dalawang halimaw at napapaisip sila kung ano na ang nangyari kay Sonic na binigyan nila ng Monster Cell upang ma-recruit sa asosasyon. Ngunit ang hindi nila alam ay niluto pala ito ni Sonic, subalit inilabas niya rin ito dahil pangit daw ang lasa. Gayunpaman ay nararamdaman na niya ang lakas dahil sa kinain na halimaw, ngunit wala siyang intensyong sumali sa kahit anong asosasyon dahil ang tanging target niya lamang ay si Saitama. Samantala, isang rally ang isinagawa ng isang grupo ng mga taga-suporta ng mga halimaw, kung saan naniniwala sila na ang pagtanggap sa paghahari ng mga halimaw ang pinakamabuting paraan para makasurvive sa sitwasyon ngayon. Naniniwala rin sila na ang pag-aalay ng mga tao sa mga halimaw ay mapipigilan ng pagiging marahas ng mga ito. Ngunit doon ay saktong napadaan si Garo at pinitik niya ang dalawang taga-suporta na parehas tulog ang mga ito. Dismayado si Garo sa mga taong lumuluhod sa mga halimaw para lamang maligtas sa mga sarili dahil kahit pa siya ay tinatawag na ngayong isang halimaw ay hindi niya maatim ang ganitong uri ng kaduwagan. Mayroon din namang ginagamit ang sitwasyon ngayon upang manlamang ng kapwa, ngunit dahil nakaharang ito sa daraanan ni Garo ay hindi niya namalayang nailigtas niya ang matanda mula sa isang lasing. Doon ay pumasok siya sa isang restaurant at umorder siya ng isang steak, ngunit mabilis pa sa alas 4 niya itong naubos kaya't umorder pa siya ng mas marami nito. Pinagsabay-sabay niya ng kainin ang lahat ng order, ngunit muntik pa siyang mabilaukan kaya't uminom ng tubig, at doon lamang siya nakontento. Sa hindi inaasahang pagkakataon, naroon din pala si Saitama sa parehong resto na kakatapos lang din kumain. Ngunit bigla niyang napagtanto na tila nahulog pala niya ang kanyang wallet at wala siyang kahit anong pambayad, kaya't napapaisip siya kung paano niya haharapin ang sitwasyon lalo na't isa pa siyang hero. Bigla siyang napasigaw sa pagdating ni Fubuki na inakala niyang waitress, ngunit naparoon lamang pala ang chicks upang hikayatin pa rin siya na sumali sa grupo nito at kung paano ito makakatulong upang lalo pa siyang umangat sa ranggo ng mga hero. Subalit malayo na naman ang isip ni Kalbo dahil mayroon siyang kinakaharap na krisis, ngunit bigla siyang nakaisip ng paraan at umorder siya ng french fries para kay Fubuki. Kaya pagdating ng kanyang order ay ibinigay niya ito kay Fubuki na kumuha naman ng isa at kumain, ngunit ang hindi nito alam ay nahulog na pala siya sa masamang bitag ni Kalbo.
Kaya nang sumigaw ang waitress dahil mayroon daw tumakbo na hindi nagbayad, ay ginamit na itong pagkakataon ni Saitama na habulin ang kawatan at iwan ang lahat ng kanyang bill kay Fubuki upang ito ang magbayad. Samantala, si Garo pala ang tumakbong hindi nagbayad, ngunit muli na naman niyang nakita ang batang may poknat na si Tareo, na binubuli na ibang bata dahil ang pangit daw ng mukha nito. Kaya naman sinigawan niya ang mga bully upang umalis at muli niyang kinamusta si Tareo at sinabing ang pangit pa rin ito. Humingi ng paumanhin si Tareo dahil tumakbo siya sa takot noong hinahunting si Garo ng mga S-class hero, ngunit naniniwala siyang nagkamali lamang ang mga hero dahil ilang beses na siyang niligtas ni Garo. Sasabihin sana ni Tareo na mabait at isang hero si Garo, ngunit agad itong pinigilan ni Garo dahil hindi niya nagustuhan. Bigla namang dumating si Saitama at tinawag itong kain sabay takbo, subalit hinayaan na lamang ito ni Saitama dahil hindi rin naman siya nagbayad. Dahil hindi sila magkakilala at wala rin daw nakatala tungkol kay Saitama sa Hero Magazine ni Tareo, ay medyo nainsulto si Garo dahil ang mahina at walang pangalan na hero ay nilayasan lamang siya. Kaya naman sinundan niya ito dahil isa rin itong pagkakataon upang tuparin ang misyon ni Orochi na magdala ng ulo ng kahit sinong hero. Ngunit paglapit niya kay Saitama ay sinapak lamang siya nito at tumilapon, kung saan sinabi ni Kalbo na hindi kasi sila pwedeng magsama dahil parehas silang hindi nagbayad sa restaurant. Nang makita naman ni Saitama ang Hero Magazine ni Tareo ay tinignan niya ito, ngunit nanlumo siya dahil wala nga talaga ang pangalan niya doon. Nang muling magkamalay si Garo, ipinaalala sa kanya ni Tareo na pinatulog siya ng isang kalbong hero na hindi nila kilala. Ngunit bigla silang natigilan nang magpakita ang dalawang halimaw na ipinadala ni Gyoro at dismayado ang mga ito sa mga nakita nila mula kay Garo dahil para daw isa itong hero kung kumilos at hindi tulad nila na isang halimaw. Bigla namang nanginig sa takot si Tareo nang makilala si King the Reaper dahil kilala daw ang halimaw na ito sa pagdukot at pagpapahirap sa mga bata. Habang lumalapit si King the Reaper ay sinabi nito na gagawin daw niyang pork chop si Tareo na pinagtago naman ni Garo sa kanyang likod upang protektahan. Samantala, tinanong ni Phoenix Man si Gyoro kung bakit nito ipinadala sina King the Reaper at Bug God upang sundan si Garo, dahil alam ng manok na ang dalawang brutal na halimaw na iyon ay maaaring mapatay si Garo kapag nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan, lalo na si King the Reaper na mahilig pumatay. Ngunit sumagot si Gyoro na iyon nga ang kanyang binabalak dahil nais niyang pagdaanan ni Garo ang matinding pagdurusa, wasakin ang katawan at isip nito hanggang sa ito ay gumaling muli. Layunin niyang tuluyang mawala ang natitirang pagkatao ni Garo at magbago ito bilang isang perpektong halimaw. Ibinunyag din ni Gyoro ang isang madilim na lihim na si Monster King Orochi ay isa ring dating tao na ikinagulat ni Phoenix Man. Sa paulit-ulit na marahas na siklo ng pagkawasak at muling pagbangon ay nawala ang lahat ng bakas ng dating pagkatao nito at naging ganap na isang makapangyarihang halimaw. Kaya kung makakaligtas si Garo sa pagsubok ay maaari na naman siyang makagawa ng isang panibagong Monster King at magiging sunod na leader ng mga halimaw, ngunit kung hindi ay hahanap sila ng ibang sisidlan para ipagpatuloy ang kanilang plano. Samantala, sinabi ng dalawang halimaw na kung nais maibalik ni Garo ang kanilang tiwala ay kailangan niyang kalimutan ang pagiging isang tao at patayin niya ang bata upang yakapin ang pagiging isang halimaw. Gayunpaman, hindi ito pinakinggan ni Garo at agad niyang sinabihan si Tareo na tumayo at umalis dahil sa panahon ngayon ay kailangan itong maging malakas at matutong protektahan ang sarili. Ngunit nagpa siya nang umatake si Reaper at tinarget niya si Tareo, ngunit mabilis itong napigilan ni Garo at sinipa niya papalayo ang halimaw. Matapos tumakbo ni Tareo, hindi nagustuhan ng dalawang halimaw ang ginawa ni Garo, kaya't sabay na silang sumugod. Sa ibang dako naman, nasa isang misyon si Zombie Man at hinahanap niya ang bagong base ng House of Evolution na pinaghihinalaan niyang konektado ito sa Monster Association upang palakasin ang mga halimaw. Nang matuntunan niya ang lugar na isang takoyaki shop, agad niya itong nilapitan at sinabing tapos na ang maliligayang araw ng House of Evolution kahit nagpanggap pa silang tindahan ng takoyaki. Ngunit nagulat ang tindero na si Armored Gorilla at sinabing matagal nang disbanded ang House of Evolution na mas ikinagulat naman ng hero. Doon ay nakausap ni Zombie Man ang tagapagtatag ng House of Evolution at responsable sa lahat ng malulupit na eksperimento na si Dr. Genos. Hindi siya makapaniwala na dahil sa paghahangad niya ng immortalidad noon, ang test subject niyang Sample 66 ay naging isang zombified at ngayon ay isa ng hero na si Zombie Man. Gayunpaman, sinabi ni Zombie Man na hanggat buhay ang doktor ay maaari pa rin itong buhayin ng House of Evolution, ngunit sinabi ni Dr. Genos na nawala na siya ng interes matapos niyang masaksihan ng isang kalbong hero na may lampas sa anumang limitasyon, at winasak ang kanyang pinakamalakas na eksperimento.
Ipinaliwanag ni Dr. Genos na lahat ng nilikha ng Diyos ay may limitasyon, kaya kapag ang isang nilikha ay hindi makontrol ang kanyang kapangyarihan ay maaari itong magdulot ng negatibong emosyon o mawala ang kanilang pagkatao, at mauwi sa pagiging isang halimaw. Ngunit mayroon din namang mga tao na obsess sa kapangyarihan at nais pang lumakas kahit maging isang halimaw sila, habang mayroon ding mga nilalang na hindi na kailangang lampasan ang limitasyon dahil natural na silang malalakas, tulad na lamang ng mga Shokoy at alien na umatake sa sangkatauhan kamakailan. Samantala ang mga hero naman ay ipinanganak ng may abilidad at umaasa sa kanilang likas na talento, imbensyon o kaya teknolohiya, at matinding pagsasanay upang itulak ang kanilang limitasyon. Ngunit naiiba daw si Kalbong Hero dahil mula sa pagiging isang ordinaryong tao na walang talento, nalampasan nito ang sarili nitong limitasyon ng hindi kailangan ng siyensya o banal na kapangyarihan, at naging pinakamalakas sa pamamagitan lamang ng matinding pagsisikap, determinasyon at pagtatyaga. Gayunpaman, nagkaroon din naman ng negatibong impact ang paglagpas nito sa kanyang limitasyon, at iyon ay naging isa siyang kalbo. Samantala, makikita namang sabay na nilalabanan ni Garo ang dalawang halimaw, kung saan gamit ang kanyang instinct ay nagagawa niyang maiwasan ang mga atake ng mga ito. At kahit makatanggap siya ng pinsala mula sa mga ito, ay nagagawa pa rin niyang itulak ang kanyang sarili sa hangganan kahit pa siya ay wala sa pinakamainam na kondisyon. Nang bahagyang matigil ang kanilang sagupaan, alam ni Garo na kaya niyang talunin ang mga ito dahil mahina sila kumpara kay Bang. Ngunit bigla siyang naantala sa pagdating ni Hydro Jellyfish na hawak si Tareo bilang isang bihag. Nang mawala sa focus si Garo, doon na siya inatake ng dalawang halimaw at walang awang pinaghihiwa ni King the Reaper. Sinubukan itong pigilan ni Bug-God dahil ang utos sa kanila ay kailangan buhay si Garo, ngunit sinabi ni Reaper na huli na ang lahat dahil nagawa na niyang patayin si Garo. Samantala, napansin ni King na malapit nang sumapit ang gabi ngunit wala pa rin si Saitama, kaya't nag-aalala sila baka napasabak na ito kay Garo at nahuli na ng Monster Association. Nang dumating na si Saitama ay ikinagulat nilang lahat nang makitang duguan ang kanyang damit, kaya't inakala nilang nakalaban nito si Garo at ang Monster Association. Sinabi ni Saitama na hindi niya nakaharap si Garo at natural lang naman sa kanya na may makasalubong na halimaw sa daan, subalit mayroon talaga siyang naging malaking problema. Kaya nang tanungin nila ito ng may pag-aalala, sinabi ni Kalbo na nahulog kasi niya ang kanyang wallet na ikinatahimik nilang lahat. Subalit sinabi ni Saitama na mayroon pa pala siyang isang problema dahil naiwan daw niya ang binili niyang repolyo sa restaurant na agad namang nagpresenta si Genos na kunin ito. Ngunit biglang dumating si Fubuki at dala niya ang naiwang repolyo, subalit sinugod niya si Kalbo dahil siya daw ang pinagbayad ng kinain nito sa restaurant, kaya naman sobrang pinagpawisan ng Kalbo. Bigla namang nakadetect si Genos ng isang signal na paparating sa kanilang lokasyon, kaya naman itinulak niya si King upang tignan ito dahil ito lang daw ang walang pinsala sa kanila. Ngunit pagbalik ni King ay dala niya ang inakala nilang kalaban, ngunit ito pala si Dr. Kusino na na-receive ang distress signal na muling nasira ang katawan ni Genos, kaya niya ito pinuntahan. Doon na ipinakilala ni Genos ang mentor niyang si Saitama na tumalo daw kay Elder Centipede, kung saan nagpasalamat naman si Dr. Kusino kay Kalbo, ngunit sinabihan siya nito na tanggalin ang kanyang sapatos. Halos mamatay sa pagkabagot si Saitama sa dami ng kwento sa kanya ni Dr. Kusino, kaya sinabihan ito ni Genos na gawin lamang itong isang pangungusap. At dahil alam daw ni Dr. Kusino na bibisita siya kay Saitama ay nagdala siya ng pasalubong, at ito ay isang premium beef. Bigla namang naging magalang si Saitama at sinabing magkwentuhan lang daw sila hanggat kailan ito gusto, kaya napaisip si Fubuki na dapat niyang bigyan si Saitama ng suhol para mapasali niya ito sa kanyang grupo. Samantala, humarap sina Reaper at Bug-God kay Gyoro habang bihag si Tareo. Ipinaliwanag ni Bug-God na isang scam lang ang pag-proclaim ni Garo bilang isang halimaw dahil base sa kanyang mga nakita ay maaari silang traidorin nito anumang oras. Sinigurado naman ni Reaper na pinatay niya si Garo, kung saan din double-check pa daw niya ito bago nila iwan. Wala naman daw problema kay Gyoro kung pinatay nila si Garo, ngunit nagtanong siya kung malakas ba ito, kung saan sumagot ang dalawa na medyo may ibubuga naman daw si Garo. Nang matanong naman ni Gyoro kung bakit may dala silang bata, sumagot si Reaper na nakita daw kasi sila nito at nais niya munang pahirapan bago patayin. Ngunit sinabi ni Gyoro na wala silang oras para doon dahil isang surveillance robot ng Hero Association ang namataan malapit sa kanilang hideout, kaya't anumang oras ay maaari na silang atakihin ng mga hero at kailangan nilang maghanda.
Kaya naman ay kanya-kanya ng paghahanda ang ginagawa ng mga halimaw upang magpalakas, mayroong binibigyan ng kanilang mga alagad ng motivation speech upang makapaghiganti sa mga hero, mayroon ding hindi na daw kailangan magpalakas dahil malakas na sila, at mayroon din namang nagchichismisan lang. Samantala, habang papunta sa kulungan, nakasalubong ni na Reaper si G5 na hawak ang ulo ni Metal Knight. Sinabi ni G5 na nais niya itong pag-aralan para sa kanyang sariling interes habang hindi naman makapaniwala si Tareo na namatay na rin si Metal Knight. Dinala si Tareo sa isang kulungan kung saan nakasama niya roon ang batang si Waganma, ang anak ng sponsor ng Hero Association na si Norinky. Habang takot na takot si Tareo, sinabi ni Waganma na sa lahat pa daw ng dudukutin ng mga halimaw ay siya pang may amang may koneksyon sa Hero Association, kaya alam niyang darating ang mga hero upang agad siyang iligtas. Papakiusapan din daw niyang isamang iligtas si Tareo, ngunit kapalit nito ay magiging alipin daw niya si Tareo. Bigla namang nagsalita si Hydro Jellyfish na medyo binubuli ang dalawang batang natatakot. Doon ay binasag ni Nardong putik ang pag-asa ng dalawang bata, at ipinagyabang na kahit ang mga S-Class hero ay walang laban sa mga nasa mataas na ranggo ng kanilang asosasyon, tulad ng mga Dragon Class monsters. Dagdag pa ni Nardong putik na lahat ng hero ay mamamatay kasama na ang ama ni Waganma dahil walang sino mang kayang humarap sa mababangis na nilalang ng kanilang asosasyon na labis na ikinatakot ng dalawang bata. Samantala, habang nakahandusay si Garo sa sarili niyang dugo sa lugar kung saan naganap ang laban, ay bahagyang gumalaw ang kanyang mga daliri. Nang muli siyang magkamalay, bumalik sa kanyang isipan ang mga alaala ng huling laban at kung paano siya nilapastangan ng dalawang halimaw. Habang hindi siya makapaniwala na buhay pa siya sa kabila ng mga natamo niyang mabibigat na pinsala, doon ay bigla niyang naalala si Tareo, at napapaisip siya kung anong ginawa ng mga halimaw sa bata. Gayunpaman, ginamit niya ang kanyang chi upang pagalingin ang kanyang sarili, habang desidido siyang gumanti at iligtas si Tareo. Samantala, habang malapit nang matagpuan ni Child Emperor ang hideout ng mga halimaw, doon ay nakasalubong niya si Sekingal at tinanong niya kung nakabuo na sila ng grupo ng mga hero. Ipinunto ni Sekingal na may ibang hero ang hindi makakasama sa hanay dahil ang mga ito ay nawawala at sugatan, ngunit ang iba naman ay parating na sa base, habang hindi naman niya mock-contact sina Genos, Bang at King. Ngunit may pag-aalinlangan si Child Emperor kay Genos dahil ito daw ay nakatira sa Ghost Town kung saan nila pinaniniwala ang nakabase ang hideout ng mga halimaw, at isa pa ay isa itong newbie na hero na hindi sapat para tuluyan nilang pagkatiwalaan, kaya naman maaari silang pumalpak kung may traidor sa hanay nila. Naiintindihan naman ito ni Sekingal at agad niyang tinanggal si Genos sa hanay, ngunit may pag-aalinlangan din si Child Emperor kay Bang dahil former student daw nito si Garo na ngayong isa ng parte ng Monster Association, kaya huwag din daw nila itong isama. Pumayag din roon si Sekingal ngunit sinabi niya na kailangan nilang isama si King, kung saan sumang-ayon naman roon ang batang nerd dahil isa daw si King sa pinakamahalagang piraso ng kanilang magiging tagumpay. Hindi makapaniwala si Sitch na tinanggal nila sina Bang at Genos, ngunit sumagot si Sekingal na papalitan naman niya ang dalawa ng mga Class A at C na heroes para magsilbing suporta sa mga Class S. Sinabi ni Sitch na maaaring mamatay ang mga Class A at C sa operasyon na iyon, ngunit sumagot si Sekingal na inaasahan na niya na lahat ng papasok roon ay maaaring hindi na makalabas ng buhay. Subalit kung mapagtatagumpayan nila ito ay hindi na sila muling mamumuhay sa takot mula sa banta ng propesya, dahil naniniwala siya na ang tinutukoy nito na si Sir sa mundo ay ang Monster Association. Sa huli ay pinaalalahanan ni Sekingal si Sitch na siya ang leader ng rescue operation, at huwag siyang makikialam sa kanyang mga plano. Samantala, masama naman ang titig ng lahat sa nilulutong hotpot ni Saitama. Nang maluto na ito ay sabay-sabay silang lahat na kumuha, kaya tumilapon ang mga sangkap sa ere. Agad na ginamit ni Fubuki ang kanyang kapangyarihan upang kunin ang isang piraso ng karne, ngunit agad itong kinuha ni Genos dahil para daw ito sa kanyang master. Sinabi ni Bang na dapat silang maghati-hati sa pagkain kahit siya naman ang maraming kinukuha. Nagsalita naman si Saitama na dapat na silang lahat na umalis, na agad namang pinili ni Fubuki na paalisin na ang dalawang matanda, ngunit sinabi ni Saitama na kasama rin siya sa kanyang binanggit. Sinabi ni Genos na pasasabugin na niya si Fubuki kapag hindi pa ito tumigil, ngunit pinakalma ito ni Dr. Kusino gamit ang kanyang payong pangmatanda, kung saan kumalma naman si Genos. Ngunit muling nagsalita si Fubuki at sinubukan i-recruit ang doktor sa kanyang grupo dahil sa galing daw nitong gumawa ng armas, kaya sinabi ni Genos na itutuloy na niya ang pagpapasabog sa babae.
Tinanong naman ni Bang si Saitama kung anong sikreto nito kung paano ba maging tagumpay sa pag-aalaga ng disciple tulad ni Genos, ngunit biglang nagsalita si Genos at sinabing huwag na siyang marami pang tinatanong. Nang ipagpatuloy na nila ang pagkain, doon lang napansin ni Saitama si King na nakabulagta na pala sa sahig dahil tinamaan pala ito noong sabay-sabay silang nagpaunahan sa pagkain at kanina pang walang malay. Samantala, pinasok naman ni Garo ang isang lihim na daanan patungong hideout ng Monster Association. Agad itong napansin ni Gyoro, ngunit hindi niya mawari kung halimaw ba ito o isang hero, kaya inutusan niya ang kanilang mga alagad na tignan ito at kung isang hero ay patayin ito agad. Kinabukasan, ginising ni Kalbo si King na masarap ang naging tulog kagabi dahil sa knockout. Matapos sabihin ni Kalbo na pinauwi niya ang iba pagkatapos nilang kumain, nakiusap siya kay King na itapon na rin ang basura bago ito umuwi. Dinala nga ni King ang mga basura at itinapon ang mga ito sa isang tambak, ngunit pag-uwi niya sa kanyang bahay ay hinihintay pala siya ng dalawang ahente ng Hero Association. Doon ay pinuri siya ng mga ito dahil inakala nilang nakipaglaban siya ng buong gabi sa mga halimaw ng ghost town ng syudad, at inimbitahan siyang sumama sa kanila papunta sa headquarters. Samantala, nabubuang na si Narinki sa kakaisip sa kanyang anak dahil pati ang mga ipinadala niyang grupo ay hindi na nakabalik. Sinigurado naman ni Sekingal na gagawin nila ang lahat upang masagip ang kanyang anak, ngunit tila nawala na rin ng tiwala ang sponsor dahil pati daw si Metalbat na isang S-class hero ay tinalo lang ng mga halimaw. Gayunpaman, lumuhad si Narinki at sinabing ibibigay niya ang lahat ng kanyang pera mailigtas lamang nila ang kanyang anak, ngunit biglang dumating ang ibang mga S-class hero na kasama sa binuong rescue operation, at sinabing hindi na niya kailangang gawin iyon dahil natagpuan na nila ang hideout ng mga halimaw at handa na silang lumaban. Ipinaliwanag ni Child Emperor ang kanilang magiging plano, at sinabing kailangan nilang pumasok ng magkahiwalay upang maiwasan ang ambush, habang binigyan niya rin ng bawat isa ng tracker upang matukoy nila ang lokasyon ng bawat isa. Sinabi naman ni Sekingal na tinawag na niya ang mga hero na kayang pumatay ng mas mahinang mga halimaw upang maging backup, kaya tinanong ni Tatsumaki kung kasali ba ang kanyang kapatid na si Fubuki. Dahil daw kung may mangyaring masama sa kanyang kapatid sa laban ay papalitan niya ang kaliwang mata ni Sekingal ng mata ng kambing, kaya naman agad na tinanggal ni Sekingal si Fubuki sa grupo. Balik sa hideout ng mga halimaw. Habang nagpapatrolya ang ilang halimaw, natuklasan nila ang mga bangkay ng mga halimaw na ipinadala ni Gyoro upang tignan ang intruder. Bagamat naisip nila na baka isa lamang itong halimaw na tulad ni Reaper na isang siraulo, ay ipinagpatuloy pa rin nila ang paghahanap rito. Speaking of Reaper, sinundo na niya si Tareo mula sa kulungan nito upang gawin ang kanyang hobby na pagtotorture ng mga bata. Sinabi ni Reaper na si Wagan malamang ang ililigtas ng mga hero dahil sa katulad ni Tareo na walang nakakakilala ay walang darating upang iligtas siya. Doon ay dinala ni Reaper si Tareo sa isang silid habang humihingi ng tulong ang bata. Ngunit bago pa man patayin ni Reaper si Tareo, biglang dumating si Garo at mabilis niyang tinanggal ang ulo ni Reaper, habang sa isang iglap ay nagkahiwa-hiwalay ang katawan nito. Habang tinitignan ni Garo ang putol-putol na katawan ni Reaper, kinuha niya ang damit nito upang gamiting pambalot sa sarili niyang mga sugat. Sinimulan na nilang tumakas ni Tareo, ngunit agad silang hinarang ng ilang halimaw na mabilis namang pinagpapaslang ni Garo. Habang tumatakbo, sinabi ni Tareo na mayroon pang isang batang kailangang iligtas, ngunit sumagot si Garo na hindi siya pumunta roon upang iligtas silang dalawa. Ngunit bigla silang natigilan ng lumitaw sa kanilang likuran ng isang dambuhalang halimaw kung saan alam ni Garo na isa itong malakas na kalaban. Kaya naman dahan-dahan silang umatras ni Tareo upang makalayo sa halimaw at himalang nakalusot sila nang hindi sila nito inatake. Subalit hinarang sila ng tatlong nagpapatrolyang halimaw at agad na nakilala si Garo at naisip na kumampi na siya sa panig ng mga tao. Ngunit hindi nagaksaya ng oras si Garo at agad niyang binasag ang mukha ni Showerhead habang hiniwa ang braso ni Super Mouse gamit ang kanyang Whirlwind Fist. Sinabi naman ni Unicorn na siya daw ang may pinakamatigas na sungay sa buong mundo, ngunit sinipa lang ito ni Garo at tumilapon sa malayo. Subalit isang malakas na ungol ang kanilang narinig, at sungay na lamang ni Unicorn ang nakabalik sa kanila. Doon napagtanto ng dalawang halimaw na ginalit nila si Pochi, isang mataas na ranggo na halimaw at isang dragon level threat. Bigla itong bumuga ng isang energy blast, kaya naman agad na tumakbo sina Garo habang ang dalawa ay naging mga alaala na lamang. Binutes ni Garo ang pader upang sila ay makaiwas, habang sa lakas ng pagyanig ay naramdaman ito ni Saitama ngunit hindi niya na lang ito pinansin dahil busy siya sa pagbabasa ng manga.
Dahil sa nangyaring pagsabog ay halos gumuho ang lugar at maraming mga halimaw ang nalibing ng buhay. Sinabihan ni Garo si Tareo na maghiwalay na sila at lumayo, ngunit ayaw ni Tareo at nanginginig sa takot. Subalit sinabi ni Garo na kapag nanatili siya roon ay siguradong siya ay mamamatay, habang pinaalalahanan niya rin ang bata na minsan na itong sinwerte at dapat nito itong sulitin para mabuhay. Kaya nang lumayo na si Tareo, mabilis na inatake ni Garo ang paa ni Pochi at inisip niyang solid ang kanyang mga atake. Ngunit hindi man lang umaray ang halimaw, bagkus naglabas pa ito ng isang energy blast kung saan sinalo lahat ito ni Garo at isang direktang pinsala para sa kanya. Matapos ang nangyaring pagsabog, makikitang muling tumayo si Garo sa kabila ng pinsala, kaya naman bumuga pa ng mas maraming pag-atake ang halimaw at patuloy na binomba ang kinaroroonan ni Garo. Ngunit habang makikitang naiwasan lahat ni Garo ang mga atake, ramdam naman ang pagyanig sa ibabaw ng Ghost Town kung saan malapit nakatira si Saitama. Pagkatapos ng mga pagsabog ay makikitang nakabitin si Garo sa itaas, habang mula naman sa ibaba ay hinahanap siya ni Pochi. Kaya nang makakita siya ng pagkakataon ay sinuntok niya ng malakas ang halimaw, ngunit pinagpaglang ito ni Pochi at saka siya nito nahuli na hinampas sa sahig at pader, habang muli siya nitong binigyan ng isang direktang atake, na nagpalipad sa kanya sa isang hanay sa ilalim. Habang nakadaga ng mga debris sa bahagyang may malay na si Garo, bumagsak pala siya mismo sa harap ni Gyoro at inalis ang mga bato sa kanyang ibabaw, at sinabing naabot niya ang expectations nito. Doon ay dahan-dahan na tumayo si Garo, ngunit bigla siya nitong hindi pinagalaw gamit ang telekinesis, habang ipinahayag ang kasiyahan nito dahil sa sobrang bilis niyang lumakas sa napakaikling panahon. Bagamat kinaya niya ang mga atake ni Pochi, sinabi ni Gyoro na hindi pa yun sapat at sinabing matutulungan niyang maging mas malakas pa si Garo at maging isang pinakamalakas na halimaw. Ipinaliwanag ni Gyoro na kailangan munang pagdaanan ni Garo ang kamatayan ng paulit-ulit na sobrang delikado sa katawan at isipan ng isang tao. Bagamat kaunti lang ang nabubuhay at karamihan ay namamatay, marami na siyang sinubukang eksperimento, pinaghalo ang dugo, pinagpalit ang organs at cells, at lahat ng iyon ay para lamang sa ebolusyon. Subalit napagtanto niya na upang umabot sa susunod na anyo ng pagiging isang malakas na halimaw at makuha ang potensyal at lakas, ay kailangan harapin ng isang tao ang mismong kamatayan ng paulit-ulit, kung saan isang beses lamang siya nagtagumpay at iyon ay ang malikha niya si Monster King Lord Orochi. Ngunit sa tingin ni Gyoro ay mas malaki ang potensyal ni Garo kaysa kay Lord Orochi dahil matapos ang laban nito kina King Reaper at Bug God ay nakalusot ito sa isa na namang limitasyon, kaya naman ay inalok niya si Garo na makipagsanig puwersa at lilipunin daw nila ang lahat ng hero. Gayunpaman, agad itong tinanggihan ni Garo at unti-unti niyang nilalabanan ang psychic power ni Gyoro. Ikinagulat ito ni Gyoro kaya naghagis siya ng mga malalaking tipak ng bato, ngunit madali lamang itong tinanggal ni Garo. Doon ay minaliit ni Garo ang kakayahan ng halimaw at sinabing kapag natanggal na niya ang utak ng Monster Association ay babagsak ang lahat ng halimaw na parang domino. Ngunit sinabi ni Gyoro na parating na ang mga hero at kailangan niyang tipirin ang kanyang enerhiya, kaya naman tinawag niya si Lord Orochi at kinuha nito si Garo mula sa ilalim, habang ginawang tila isang underground arena ang lugar. Samantala, naghanda naman na si Saitama upang magpatrolya sa araw na iyon. Ngunit habang hindi niya mabitawan ang kanyang binabasang manga dahil excited siyang malaman ang ending nito, ilang halimaw naman ang nakiisyoso sa kanya, na agad naman niyang inuppercut ang isa. Sinabi ni Gyoro kay Orochi na huwag munang papatayin si Garo, habang mabilis namang tumayo ang Hero Hunter. Ngunit biglang umatake si Orochi gamit ang sungay nito at agad na tinamaan nito si Garo, habang paliwanag ni Gyoro na ang kakayahang kontrolin ang mga sungay ang unang natuklasan ni Orochi matapos itong mag-transform sa halimaw. Subalit nang makitang pangiti-ngiti lang ang Hero Hunter, doon ay nagpaulan ng mas maraming atake si Orochi. Doon ay pumunta si Garo sa gilid at pinaslang ang mga nanunood na mga halimaw, habang iniiwasan niya ang mga pag-atake ni Orochi. Habang pinagmamasdan nito ni Gyoro mula sa malayo, doon ay labis siyang humanga dahil mas lalo daw bumilis si Garo. Nang makakita naman ng pagkakataon si Garo ay sinubukan niyang atakihin si Orochi sa ulo, ngunit biglang bumuka ang bibig ng halimaw at muntik na siyang tamaan. Doon ay nag-transform si Orochi sa isang napakalaking nilalang na parang pinaghalo ang isang Hydra at T-Rex, habang ang kanyang dalawang kamay ay nagkaroon ng mga ulo ng dragon. Pagkatapos ay biglang bumuga ng matinding apoy si Orochi na tumupok sa buong arena, ngunit hindi mapigilan na muling humanga ni Gyoro kay Garo dahil nagagawa nitong depensahan ang sarili mula sa naglalagablab na apoy ni Orochi.
Doon ay muling nagtransform ang kamay ni Orochi at sinuntok niya ng malakas si Garo, kung saan tumilapo naman si Garo sa pader. Sinabihan ni Gyoro si Garo na sumuko na lamang dahil malayo ang antas ni Orochi kaysa sa kanya, ngunit muling tumayo si Garo at sinabihan si Gyoro na manood siya dahil babaliktarin niya ang laban. Inamin ni Garo na malakas nga si Orochi, ngunit kulang ito sa tunay na takot o kilabot na kailangan para tawaging hari ng mga halimaw, kung saan iyon naman ang kanyang ipapakita sa kanila. Doon ay gumamit ng isang fighting stance si Garo, ngunit ikinagulat niya nang biglang gayahin ito ng perpekto ni Orochi. Ipinaliwanag ni Gyoro na si Orochi ay isa ring henyo tulad ni Garo, at kaya niyang i-adapt ang estilo habang nakikipaglaban. Gayunpaman, hindi naman daw roon papatalo si Garo at sinimulan na niyang sumugod, ngunit matapos iyon ay makikitang nakadikit na lamang si Garo sa pader at tuluyan ng natalo. Samantala, nakita ni Saitama ang isang manhole at napagtanto niyang sa ilalim ng gagaling ang malakas na pagyanig kanina, kaya naman naisip niyang pasukin ito. Sa ibang dako naman, patuloy pa rin ang meeting ng mga S-Class heroes tungkol sa nalalapit na sagupaan nila sa mga halimaw at kung paano nila papasukin ang hideout ng mga ito. Gamit ang satellite scanning, nalaman ni Child Emperor na mahigit 500 halimaw ang nasa ilalim ng kanilang lungga, at may ilan pa roon na kasing lakas o mas malakas pa kaysa sa dragon level threat na si Elder Centipede. Ipinakita naman ni Zombie Man ang litrato ni Drive Knight na nawala matapos nitong pasukin ng mag-isa ang lungga, kung saan isa itong paalala sa kanilang lahat na dapat silang maging alerto sa mga nag-aabang na panganib. Sumingit naman si Puri at sinabing siya daw ang bahala sa mga preso na ginawang halimaw dahil nais niyang iligtas ang mga ito, kung saan gamit ang kanyang mainit na yakap ay baka bumalik ang mga ito sa dati. Pinaalalahanan ni Flashy Flash ang lahat tungkol kina Orochi at Gyoro na huwag daw nilang haharapin ang mga ito ng mag-isa. Subalit nang biglang sumagot si Tatsumaki na siya daw ang bahala sa boss at sila daw ang bahala sa mga mahihina, binara ito ni Flashy Flash sa pagiging mayabang nito, kaya medyo nagkasagutan ng dalawa. Speaking of mayabang, biglang dumating si Sweet Mask at nagrereklamo ang nagbabalat kayong pogi kung bakit sila nagbi-meeting na hindi daw siya kasama. Ngunit nang malaman niya na ang meeting na ito ay para lamang sa mga S-Class heroes na papasok sa lungga at ang mga A-Class hero na katulad niya ang magiging backup lamang sa labas, hindi ito nagustuhan ni Sweet Mask at minaliit niya ang mga S-Class heroes, habang sinabing sila daw dapat ang kailangang sumunod sa kanyang mga utos dahil siya daw ang magiging leader. Hindi nagustuhan ng ilang hero ang asta ng nagbabalat kayong pogi, lalo na si Flashy Flash na biglang tumaas ang aura, kung saan hindi rin naman uurong si Sweet Mask na kalabanin ito. Ngunit bigla silang natigilan sa pagdating ni King na kinakabahan tulad ng dati, at agad siyang inusisa ni Sweet Mask kung bakit madumi ang kanyang damit. Subalit bago pa man siya makasagot ay sinabi ng mga ahente na galing daw si King sa Ghost Town at nakipaglaban ng buong gabi sa mga halimaw, na sobrang ikinamangha naman ni Sweet Mask at ng mga S-Class heroes. Kaya naman sinabi ni Sweet Mask na dahil si King ang pinakamalakas ay marahil siya na lamang daw ang magiging leader, ngunit isama pa rin daw siya sa grupong aatake sa hideout. Sinabihan naman ni Child Emperor si King na huwag daw lumaban ng mag-isa at makipagtulungan sa mga hero, kung saan napauo na lamang si King kahit nakatulog lang siya dahil sa away sa hotpot. Samantala, sinalubong naman ni na si Kingal at Sitch ang mga A-Class at B-Class heroes na tutulong sa operasyon. Matapos nilang ipaliwanag ang magiging misyon ng mga ito, may isang nagtanong kung tataas ba ang kanilang ranggo matapos ang misyon, na sinang-ayunan naman ni si Kingal. Ngunit biglang sinundo si Sitch ng isang ahente dahil dumating pala si Nabang upang humingi ng bagong transmitter at nagtanong kung nahanap na nila ang pinagtataguan ni Garo. Pero dahil sa usapan nila ni si Kingal na huwag isasama si Bang sa operasyon at huwag magbibigay ng kahit anong impormasyon, nagtanong na lamang siya kung talaga bang hinayaan ni Bang na makatakas si Garo. Subalit itinanggi ni Bang ang paratang, kaya naman humingi ng pasensya si Sitch at umalis ito upang kumuha ng transmitter, habang sinabi naman ni Bomb kay Bang na tila hindi siya pinagkakatiwalaan ng mga ito. Samantala, bigla namang pumasok si King sa mismong kwarto upang maghanap sana ng pagtataguan, ngunit ikinagulat niya na naroon pala ang dalawang matanda, kaya naman pinilit siyang paaminin kung anong pinaplano ng Hero Association. Matapos ibunyag ni King ang plano ng operasyon, tinanong niya si King kung alam ba ni Saitama na nasa Ghost Town ang hideout ng mga halimaw, kung saan itinanggi ito ni King dahil kung alam daw nito ay malamang sinugod na ito ni Kalbo. Kaya naman ay gumawa sila ng kanilang sariling plano na lihim na pasukin ang lungga kasama sina Saitama at Genos, dahil sabik daw si Bang na siya mismo ang tumapos kay Garo, habang sinabi ni King na magkita na lamang sila sa bahay ni Saitama.
Kaya pag alis ni King ay sinalubong na siya ng mga S-Class heroes na naghihintay sa kanya, ngunit nang simulan na nila ang operasyon ay agad siyang naglaho. Samantala, habang papunta si Fubuki sa bahay ni Saitama, naiinis siya dahil bigla na lamang daw siyang tinanggal ng Hero Association sa isang misyon, at agad niyang inisip na pakanayon ng kanyang kapatid na si Tatsumaki. Ngunit hindi daw siya mapipigilan nito dahil maghihiganti siya sa Monster Association sa pamamahiyan ng mga ito sa kanya at sa pagtrato nila sa kanyang mga kasamahan. Samantala, papunta rin si Gino sa bahay ni Saitama matapos ang kanyang bagong upgrade at malaki ang itinaas ng kanyang kapangyarihan. Ngunit dahil medyo hindi balanse ang upgrade na ito, binalaan siya ni Dr. Kusino na mayroon lamang siyang 10 segundo upang mag-full power dahil kapag lumampas siya roon ay pwedeng sumabog ang kanyang energy core at siya ay mamatay. Subalit nang makarating siya sa bahay ng kanyang master ay nagkasalubong sila ni Fubuki at medyo nagbangayan na naman sila habang umaakyat. Ngunit pagpasok nila sa loob ay nadatnan nilang wala roon si Saitama, habang dumating naman ang dalawang matanda at sinabi nilang nahanap na ang hideout ng Monster Association at papunta sila roon kasama si King. Nang dumating naman si King at matuklasan na wala si Saitama, ay muli na naman siyang kinabahan ng matindi dahil si Kalbo lamang ang kanyang pag-asa upang siya ay makaligtas mula sa mga halimaw. Umastang leader si Fubuki at sinabing kailangan nilang hintayin si Saitama dahil kakailanganin nila ang lakas nito kapag nagkaroon ng laban, ngunit bigla siyang pinutol ni Genos at sinabing mauna na silang tumungo sa hideout habang hihintayin na lamang niya ang pagbabalik ng kanyang master. Si King na halos sumabog na sa nerbiyos ay walang magawa kundi sumabay sa kanyang mga kasama, habang si Saitama naman ay makikitang pinasok na ang Imbornal patungo sa hideout. Pagdating ng mga hero sa Ghost Town, doon lamang napansin ni Child Emperor na nawawala si King. Ngunit may napagsabihan pala si King na isang hero na mauuna na daw ito sa kanyang pwesto at huwag daw mag-alala sa kanya. Subalit habang puro papuri ang nakukuha ni King mula sa mga A-class hero na para bang isa siyang buhay na alamat, bigla silang naantala sa paglitaw ng maraming halimaw at agad silang napalibutan ng mga ito. Bigla namang isang basahan ang lumapag sa kanilang harapan at nag-anyo itong isang halimaw na nagngangalang Evil Eye, kung saan tila dismayado ito na sinabing dapat daw ay dinala ng Hero Association ang lahat ng hero. Ginamit ni Evil Eye ang kanyang psychic power at iniangat ang mga gusali at palutangin sa ere, kung saan nagpanik naman ang mga A-class hero dahil sa takot. Ibinagsak ni Evil Eye ang mga gusali sa mga hero, ngunit hindi rito natakot si Tatsumaki. Dahil sa isang turo niya lang ay nakagawa siya ng malaking barrier na promotekta sa kanilang lahat, ngunit agad naman niya itong tinanggal, kaya naman sina Puri-Puri at Darkshine ay iniligtas ang ilang mga A-class hero. Nang tanungin ni si Kingal si Tatsumaki kung bakit niya iyon ginawa, sumagot si Tatsumaki na hindi siya yaya ng kahit sino, dahil kung hindi nila kayang protektahan ang sarili nila ngayon ay umalis na lang sila at makakabigat lang sila sa misyon. Sumang-ayon roon si Sweet Mask at hinamon niya ang mga mababang ranggong hero na ipakita ang kanilang kakayahang lumaban. Samantala, sinabi ni Evil Eye na narinig niyang may kapatid daw si Tatsumaki na may psychic power din, kung saan kukunin daw niya ang kanilang mga mata upang idagdag ang mga ito sa kanyang mga koleksyon. Ngunit sumagot si Tatsumaki na puro kalokohan lamang ang sinasabi nito, kaya ipapakita niya rito ang tunay na psychic power at gumawa siya ng isang malaking tornado, kung saan doon ay naglaban sila. Hindi rin naman papahuli ang mga support heroes na ipakita ang kanilang mga kakayahan, kabilang rito si Twintail na ginamit ang kanyang death loop attack at ang galing sa pagbaril ng one-shot one-bullet na si One-Shotter. Gumagamit naman ng halaman ng A-class hero na si Green, habang ipinakita naman ng kamukha ni Deimos ang kakayahan nitong gumamit ng espada. Meron din naman feeling pogi na katulad ni Sweet Mask pero mahaba ang baba, kung saan ginugulpi naman ito ang mga halimaw. Idol naman si Wolverine ng isang hero na nagngangalang Feather, habang mayroon namang sinaunang ninja na nagngangalang Shadow Ring. Habang nagpakitang gilas din ng mga B-class at C-class hero ng tanika nilang mga kakayahan, kabilang na si Poison na iniligtas si Kingal gamit ang kanyang lason. Sumunod naman ay ang B-class hero na si Captain Mizuki, kung saan gumawa siya ng malupit na entrance gamit ang pole vaulting, na ikinamangha naman ng mga halimaw. Pagkatapos ay tinusok niya ang isang halimaw gamit ang javelin stick at winagayway ito upang wasakin ang iba pang halimaw. Subalit may dalawang pakwan na halimaw ang nais tumansing sa kanya, kaya naman nakipagbuno siya sa dalawang ito, ngunit inatake siya ng iba pa. Buti na lamang ay nakita siya ni Darkshine at siya ay tinulungan, kaya naman tinapos na niya ang dalawang pakwan, ngunit sumabog ang mga katas nito sa kanyang mga hita. Nais naman wasakin ng C-class hero na si Gearspur ang mga halimaw gamit ang kanyang isip.
Kaya nang bigla ang mga itong mamatay ay inakala niyang siya ang may gawa nito, ngunit ang mga estudyante pala ni Atomic Samurai ang tumapos sa mga ito. Habang marami pang mga halimaw ang dumating, kasama ng mga ito si Rhino Wrestler na isang Demon Level thread na halimaw. Agad na sumugod ang B-class hero na si Needle Star ngunit binalagbag lang siya ni Rhino habang sinubukan din umatake ni Mizuki ngunit itinapon lamang siya nito palayo. Habang wala ring talab ang mga bala rito ni One Shotter, ipinagmalaki ni Rhino Wrestler na nagsanay siya ng walang tigil para maging pinakamatibay na nilalang sa buong mundo. Kaya nang siya naman ang umatake ay sinugod niya si Lyron, at hindi siya makapaniwala dahil napigilan nito ang kanyang atake. Nang makitang pagkakataon nito ng mga support heroes, sabay-sabay silang sumugod ngunit walang talab ang mga atake nila sa malakas na depensa ni Rhino Wrestler. Samantala, habang palihim na nanonood si Gyoro mula sa itaas at inuusisa ang mga nangyayari, makikita namang wala ring talab ang pag-atake ni Lyron sa halimaw. Kaya naman lumapit na si Atomic Samurai at sinabing siya na ang tatapos sa halimaw. Sa sobrang bilis ng pangyayari, halos lahat ng naroon ay nagtaka kung anong galaw ang ginawa ni Atomic Samurai, habang si Rhino Wrestler ay hindi alam na tapos na pala ang laban. Doon lamang niya napagtanto nang maramdaman niyang nahiwa ang kanyang sungay, at pagkatapos ay tila isang salamin na nabasag ang kanyang katawan. Kaya naman sabay-sabay na sumugod ang ilang halimaw sa pag-asang matatalo nila ang samurai, ngunit nagulat sila nang tinutpik lamang ang isa at saka isinunod silang lahat sa isang iglap. Kumilos na rin ang ibang S-class hero tulad ni Flashy Flash na parang kidlat sa bilis na binura ang ilang halimaw, habang si Darkshine naman ay parang isang bulldozer na dinaanan lamang ang iba pa. Si Puri-Puri naman daw ang bahala sa mga boys, ngunit sinapak siya ng halimaw. Kaya naman pinagsusuntok niya ito at sinabi sa mga boys na okay lang magkagusto sa kanya, ngunit bigla siyang nilayuan ng mga ito. Samantala, parang basura namang binalot ni Tatsumaki si Evil Eye, at tuluyang binura sa mundong ibabaw. Mula sa itaas, binasak naman ni Child Emperor ang drone na pang-espiya ni Gyoro. Ngunit sinabi ni Gyoro na ayos lang iyon dahil kabisado na niya ang lahat ng hero na lumaban, habang ipinakita naman na handa na niyang pakawalan ng kanyang mga dragon level threat na halimaw. Matapos naman umatras ng iba pang halimaw, doon na sinabi ni si Kingal na sisimulan na nila ang pangalawang phase ng operasyon, at iyon ay ang pasukin ang hideout at iligtas ang bihag. Kaya habang makikitang pumasok na ang mga S-class heroes sa kani-kanilang assigned na ruta patungong hideout ng mga halimaw, hindi naman natutuwa si Gyoro sa mga umatras na halimaw dahil ayaw daw ng mga itong mamatay. Kaya naman bilang babala ay ikinulong niya ang ilang halimaw sa isang lumiliit na box at ipinakain kay Orochi, habang pinaalalahanan niya ang natitirang mga halimaw na kung ayaw nilang magkaroon ng parehong kapalaran ay lumaban sila at magbigay ng impormasyon. Samantala, habang tinitignan ni Flashy Flash ang napakaliit na transmitter, doon ay hinarang siya ng ilang halimaw. Ngunit nagpatuloy lamang siya sa paglalakad at pinuksa ang mga ito ng walang kahirap-hirap sa isang iglap. Pinalakpakan siya ng dalawang weirdo sa kanyang likuran, na sina Hellfire Flame at Galewind. Paglingon pa lang ni Flashy Flash ay agad siyang umatake ngunit mabilis din itong naiwasan ng dalawa, habang tila isinisisi sa kanya ang isang insidente na matagal nang nangyari. Dahil tila alam ni Flashy Flash ang sinasabi ng dalawa ay muli siyang umatake, ngunit may bitag palang nakahanda si Galewind na nagawa naman niya itong malusutan. Napansin din niyang may mga hinandang bitag si Galewind sa bawat pader ng lagusan, kaya naman sumugod siya at sa sobrang bilis ay nawasak pati ang lahat ng patibong na inihanda nito. Ngunit biglang nag-flip ang kanilang tinatapakan at nahulog sila sa lugar kung saan nagsasanay ang dalawa, na lumalabas sa parte pala ito ng kanilang plano upang makapaglaban sila ng buong lakas. Doon napagtanto ni Flashy Flash na dating mga taga-nayon ang dalawa, na tinalikuran ang lahat at naging mga halimaw para lamang siya ay patayin. Ipinagmalaki nila na mula daw sila sa Batch Golden 37 na siyang pinakamagaling na henerasyon ng mga ninja, at siyang papatay kay Flashy Flash. Muling naglaban ang tatlo at sa sobrang bilis ng kanilang sagupaan ay halos hindi na makita kung ano ang nangyayari. Nang tanungin ni Flash kung sino ang umupa sa kanila dahil balak niyang harapin ito pagkatapos niyang tapusin ang Monster Association, doon ay inihinto nila saglit ang kanilang sagupaan. Sinubukan ni Galewind na magbanggit ng pangalan, ngunit agad na sumagot si Flash na hindi daw iyon maaari dahil matagal na niyang pinatay iyon. Sinubukan pang magbanggit ni Galewind ng ilan pang pangalan, ngunit muling sinabi ni Flash na lahat ng binanggit nito ay matagal na niyang mga itinumba. Kaya naman ibinunyag na ni Galewind na ang mga pangalan na kanyang binanggit ay kanilang mga target at hindi ang mga taong umupa sa kanila.
Sarcastic niyang pinasalamatan si Flashy Flash sa pagtumba ng kanilang mga target, kaya naman bilang pabuya niya sa hero ay kailangan itong mamatay. Muling sumugod ang dalawa at sinabing papatunayan nila na mas magaling ang kanilang henerasyon kaysa sa 44th generation ng mga ninja kung saan galing si Flashy Flash. Ngunit nagawa pa ring masangga ni Flash ang atake ng mga ito at sinabing itigil na ang kanilang kalokohan at ipakita na sa kanya ang tunay nilang lakas bilang halimaw. Nang ipakita na nga ng dalawa ang kanilang mga monster form at lalo silang pumangit, sinabi ni Flash na hindi porket naging pangit sila ay kaya na nila siyang talunin, habang dagdag pa ng hero na tuturuan niya sila ng leksyon. Kaya naman muling sumugod ang dalawang halimaw, ngunit nagawa pa ring masangga ni Flash kahit ang malakas na teknik ni Hellfire na ikinagulat ng halimaw. Doon ay nagawa rin maputol ni Flashy Flash ang espada ni Hellfire at makaiwas sa pangalawang atake nito na ikinagulat naman ng isang halimaw. Sinabi ni Flash na kahit anong gawin nila ay hindi nila siya matatalo dahil alam niya ang bawat galaw nila at ipinaliwanag na kapag lumalakas ang isang mandirigma ay kadalasan ay napapabayaan nito ang mga basic fundamentals. Dahil doon ay labis na nainsulto sina Hellfire at Galewind, kaya naman nagpa siya na silang talikuran ang kanilang dangal bilang isang ninja at lumaban tulad ng isang mabangis na halimaw. Doon ay muling nagsagupaan ng tatlo sa ere at sa pagkakataog ito ay nagawa na nilang makapagpatama ng ilang solid na mga atake kay Flash at nagawa pa nilang matanggal ang espada ng hero. Habang sugod lamang ng sugod ang dalawang demon level threat na halimaw, nagawang makakita ng pagkakataon si Flash upang pakawalan ng kanyang secret technique sa dalawa. Pagkatapos ay mabilis siyang kumilos upang kunin ang kanyang espada at hiniwa ang dalawang halimaw sa isang malinis na atake. Habang gumuguho ang lugar, pinuri ni Flash ang dalawa at inisip na malamang ay wala nang iba pang S-class hero ang kayang makasabay sa kanilang mga bilis. Ngunit tumawa lamang si Galewind nang marinig iyon dahil kahit daw nagkaroon sila ng labis na kapangyarihan ay hindi pa rin sila ang pinakamalakas, kaya naman tinanong ni Hellfire si Flash kung saan sila nagkulang. Habang tuluyan ng nasira ang tulay at kasamang nahulog ang katawan ng dalawa, sinagot ni Flash ang tanong ni Hellfire at sinabing hindi lang sila nagsanay ng sapat at umasa sa bigay na kapangyarihan sa kanila. Matapos siyang magpatuloy, nagpa siyang gamitin ang kanyang transmitter na ibinigay sa kanila ni Child Emperor upang matukoy ang kanyang lokasyon. Ngunit nang kapain niya ito ay napagtanto niyang nahulog niya ito sa tubig noong nasa kasagsagan siya ng laban. Samantala, habang naglalakad si Child Emperor at minomonitor ang galaw ng iba pang hero, isang halimaw ang nagtangkang umatake sa kanya, ngunit agad itong pinatay ng kanyang backup robot. Hindi nagtagal ay natagpuan niya ang wasak na unit ni Metal Knight, kaya agad niyang sinubukan na sagipin ang ilang data mula sa ulo ng robot at umaasang matutukoy niya kung saan ikinulong ang bihag na si Waganma. Habang sinusuri niya ito ay napansin niyang may nag-assemble at nag-disassemble ng ilang bahagi ng robot na ibig sabihin ay may isang nilalang o halimaw ang may malalim na kaalaman sa advanced technology ng tao. Gayunpaman, hindi naman siya binigo ng data ni Metal Knight dahil nakuha niya mula rito ang lokasyon ni Waganma, ngunit medyo nainis siya rito dahil alam pala nito noong una pa lamang ang lokasyon ng bihag. Ngunit paglabas niya ng silid ay sinalubong siya ni Phoenix Man at napansin niyang winasak nito ang kanyang backup robot. Agad na minaliit ni Phoenix Man si Child Emperor at sinabing napakadali raw ng pagbabantay niya sa isang batang katulad nito. Doon ay ipinagyabang pa niya na kahit isa lamang daw siyang middle manager ay nirerespeto siya ng lahat ng halimaw at ipinagmalaki na balang araw ay hihigitan niya si Orochi at magiging susunod na Monster King. Kaya naman inatake na niya si Child Emperor, ngunit bumangga siya sa isang invisible na panangga na inihanda ng henyong bata na kung saan labis siyang nanginig sa sobrang sakit. Inilabas ni Child Emperor ang mga sandata mula sa kanyang backpack at tinapos si Phoenix Man sa isang mabilis na atake kung saan hindi man lang siya pinagpawisan. Pagkatapos noon ay inutusan niya ang isang palakang robot na maging gas mask ni Waganma habang pinakawalan niya ang isang poisonous gas upang patayin ang mga nagbabantay na halimaw. Ngunit pagpasok niya sa selda ay inambush siya ni Nardong Putik, buti na lamang ay palaging nakahanda ang kanyang panangga sa tamang oras. Dahil hindi tinatablan si Manong Putik ng kahit anong sandatang mayroon si Child Emperor, naisipan na lamang niyang pasakan ang katawan nito ng gasolina at silaban upang mamatay. Habang tumataka silang dalawa, napansin ni Child Emperor na may kakaiba sa unahan, kaya naman nagpadala siya ng remote control na tangke ngunit winalis lamang ito nang nagpakilalang si G5. Agad niyang pinakawalan ng isang electric trap para pasabugin at pahinain ng robot, ngunit ikinagulat niya nang wala man lang itong talab at winasak pa ang kanyang sandata.
Gayunpaman, inilabas naman niya ang kanyang tatlong robot na aso at pinag-fusion ang mga ito upang bumuo ng isang robot na Cerberus. Pinakawalan din niya ang mga Birdlime missile upang hindi makagalaw si G5 kung saan agad naman silang tumakas ni Waganma habang ang kanyang robotic na Cerberus ang bahala sa kalaban. Nang makalayo na sila, nadaanan nila ang bangkay ni Phoenix Man at pinakalma ni Child Emperor si Waganma at sinabing pinatay na niya ito kanina. Napansin ni Waganma na kamukha daw ito ng isang karakter na madalas niyang panoorin, kung saan dahil bobo ang nilalang na iyon ay palagi itong namamatay, pero sa susunod na episode ay muli itong mabubuhay na parang walang nangyari. Nang marinig ito ni Child Emperor ay medyo nakaramdam siya ng kaba, kahit pa ito ay isang TV show lamang. Ngunit nang magpatuloy na sila sa paglalakad, biglang nagliwanag ang katawan ni Phoenix Man at tunay ngang ito ay muling nabuhay, habang nag-evolve ito sa isang dragon-level threat na halimaw. Agad na bumaril si Child Emperor ngunit nilamon lamang ito ng malakas na apoy ni Phoenix Man. Iniwan ni Child Emperor si Waganma habang siya ay sumugod sa kalaban gamit ang kanyang mga gadget, kung saan muling umatake si Phoenix Man ngunit naharang ito ng transparent shield ng bata. Dahil hindi ito nabasag ni Phoenix Man nung una silang nagharap, sinabi niya na muli niyang susubukan ang kanyang pinalakas na tuka upang wasakin ito. Kaya nang sumugod si Phoenix Man ay nagawa niya na itong wasakin, at tumilapo naman sa pader si Child Emperor. Muling nagyabang si Phoenix Man at pakiramdam niya ay siya na ang pinakamalakas na nilalang sa mundo, habang sinabing huwag na daw umiyak si Child Emperor dahil ipapadala na niya ito sa kabilang buhay. Ngunit sumagot si Child Emperor na hindi siya umiiyak dahil sa takot kundi dahil sa sarili niyang kakulangan, kaya naman hindi siya makapaniwala na kailangan na niyang gamitin ang kanyang ultimate weapon. Doon ay inactivate niya ang kanyang ultimate weapon at lumabas ang mga aparato mula sa lupa, kung saan habang binabalot siya ng makapal na alikabok ay unti-unting kumakabit ang mga aparato sa kanyang katawan. Sa sumunod na sandali ay bigla na lamang tinamaan ng isang suntok si Phoenix Man at nakatayo sa kanyang harapan ang mecha robot ni Child Emperor na tinatawag niyang Brave Giant. Ngunit alam ni Phoenix Man na may mga limitasyon ng mecha sa oras, kung saan tahimik naman itong sinang-ayunan ni Child Emperor kaya kailangan na niyang tapusin ang laban bago matapos ang 2 minuto. Inactivate niya ang kanyang jetpack at hinabol ang manok na lumipad habang naglunsad siya ng mga missile, ngunit sinangga lamang ito ni Phoenix Man gamit ang kanyang Phoenix Flare. Sinubukan din niyang atakihin si Phoenix Man gamit ang lightsaber, ngunit masyadong mabagal daw ang mecha at madali lamang itong naiiwasan ng kalaban. Kaya naman ipinakita ni Phoenix Man ang tunay na bilis gamit ang kanyang Falcon mode habang sinabayan niya ito ng mabibilis na pag-atake. Naglunsad si Child Emperor ng mga maliliit na robot at nagpaputok ng mga laser, ngunit tinawanan at sinipsip lamang ito ni Phoenix Man habang ibinalik ang atake sa mga ito. Agad naman itong sinundan ni Child Emperor ng isang biglaang atake mula sa itaas, ngunit napigilan pa rin ito ni Phoenix Man at winasak ang kanyang espada. Sinamantala ni Phoenix Man ang pagkakataon at naglunsad siya ng atake patungo kay Waganma, kaya naman napilitan si Child Emperor na protektahan si Waganma at gumanti ng mga pag-atake. Ngunit habang nagtatago si Phoenix Man at hinihintay na maubos ang oras ng mecha, may inihanda palang electromagnetic trap si Child Emperor at siya ay naparalisa. Wala nang sinayang na oras si Child Emperor at naglunsad siya ng isang panapos na suntok kay Phoenix Man, ngunit ginamit nito ang apoy para bawasan ang impact ng pinsala. Dahil malapit nang maubos ang oras ni Child Emperor ay wala na siyang nagawa kundi alisin ang restriction at itulak sa limitasyon ang enerhiya ng kanyang mecha, kung saan nagawa niyang maitulak ang kalaban pababa ng maraming palapag hanggang mapadpad sila sa lugar kung saan nakipaglaban si Flashy Flash. Doon ay nadetect niya ang signal ni Flashy Flash at sinubukan niyang humingi ng tulong, ngunit nang makalapag siya sa ilalim ng tubig ay transmitter lamang nito ang kanyang nakita, dahil hanggang ngayon ay patuloy pa rin pala itong naliligaw. Muling nabuhay si Phoenix Man, at sa pagkakataong ito ay siya ay nag-evolve sa mas malakas na nilalang na tinatawag niyang Phoenix Brilliant Eagle Mode. Sinubukan umatake ni Child Emperor ngunit tinapatan ito ng bagong lakas ni Phoenix Man at nagawa nitong maputol ang braso ng mecha at makuha si Waganma. Bagamat mayroon na lamang mahigit na 40 segundo ang natitira, positibo pa rin si Child Emperor na kaya niyang manalo sa laban. Ngunit nang mapansin ni Phoenix Man ang mga bangkay na kanilang tinatapakan, pinasalamatan niya si Child Emperor dahil magagamit niya daw ang kanyang bagong abilidad. Doon ay biglang nagliwanag ang katawan ni Phoenix Man at biglang nabuhay ang mga bangkay na parang mga zombie.
Kaya naman habang abala si Child Emperor sa pakikipaglaban sa mga maliliit at mas malaking zombie, sinubukan tumakas ni Phoenix Man dala si Waganma, ngunit sinalubong ito ng mga maliliit na mecha ni Child Emperor. Doon na inutusan ni Child Emperor ang kanyang naputol na braso at naging isa itong nakamamatay na drill, habang inutusan naman niya ang kanyang mga little mecha na ilagay sa ligtas na lugar si Waganma. Habang ilang segundo na lamang ang natitira at nagawa ding wasakin ni Phoenix Man ang drill, nakapagpa siya si Child Emperor na gamitin na ang nahuhuling enerhiya ng kanyang robot. Matapos niyang wasakin ang mga zombie sa ilalim ng tubig, agad siyang lumipad pa itaas at inutusan niya ang kanyang mga mecha na mag-transform upang maging kanyang bagong braso. Pagkatapos ay ginamit na niya ang pinakamalakas na atake ng kanyang mecha, isang energy beam na sinubukan harangin ni Phoenix Man, ngunit dahil sa sobrang lakas nito ay nabutas ang hideout at umabot ito hanggang sa kalangitan. Doon ay tuluyan na ring naubos ang oras at nakatanggap si Child Emperor ng ulat na wasak na ang 76% ng mecha. Ngunit sa hindi inaasahan, nakaligtas pala si Phoenix Man mula sa atake, ngunit nagkaroon ito ng mga tuyot at kupas sa kalahating bahagi ng kanyang katawan. Habang nais nang tapusin ni Phoenix Man ang laban, balak niyang wasakin ang robot at nangakong bibigyan niya si Child Emperor ng isang mabilis na kamatayan. Ngunit nang sumugod na si Phoenix Man, muling inutusan ni Child Emperor ang kanyang maliliit na mecha upang siya ay itulak pa itaas. Binuksan niya rin ang pilot seat ng robot at isinara ng mga maliliit na mecha upang pansamantalang matrap ang kalaban. Ngunit madali lamang itong winasak ni Phoenix Man at doon ay labis na nasugatan si Child Emperor. Subalit habang naglalakad si Phoenix Man ay bigla na lamang may mga kakaibang bagay na kumalat sa katawan nito, dahilan upang hindi nito mapigilan na tumawa ng malakas. Doon ipinaliwanag ni Child Emperor na naglagay siya ng tinatawag na Tickle Bug No. 1 sa loob ng kasuotan ni Phoenix Man noong ito ay natrap sa kanyang robot, kung saan ang layunin nito ay kilitiin ang kalaban hanggang sa ito ay mamatay. Dahil sa pagnanais ni Phoenix Man na tanggalin ang kumikiliting robot ay hindi niya sinasadyang mapunit ang kanyang costume, dahilan upang mawala ng bahagya ang kanyang kapangyarihan. Kaya naman wala nang sinayang na sandali si Child Emperor, at agad niyang sinimulang punitin ang natitirang bahagi ng costume ni Phoenix Man upang hindi na muli itong mabuhay. Nang mabalatan na niya ng buhay ang pulang manok at wala ng kapangyarihan, agad niyang iniulat sa ibang hero na nailigtas na niya si Waganma, habang kinonfirm naman ito ni Zombie Man at nagpasalamat sa kanya. Ngunit nang tanungin ni Child Emperor si Waganma kung mayroon pa bang ibang bihag bukod sa kanya, hindi sinabi ng spoiled brat ang tungkol kay Tereo. Samantala, muli namang nabuhay sina Hellfire at Galewind, matapos buhayin lahat ni Phoenix Man ang lahat ng namatay sa ilalim ng tubig kanina, habang tila nakaligtas din sila sa atake ni Child Emperor. Agad silang tumakbo upang magiganti kay Flashy Flash, ngunit nakasalubong nila si Saitama. Agad silang umatake ngunit madali lamang itong naiwasan ni Kalbo na sinabing hindi naman daw sila inaano nito. Medyo natakot ang dalawa at nagdahilan na lamang na panghuli daw si Saitama sa mga tatapusin nila at muli silang tumakbo, habang nagtataka naman si Saitama kung bakit daw may mga taong nakahubad sa imbornal. Samantala, patuloy naman ang pagpatay ni Zombie Man sa mga halimaw na kanyang makasalubong sa loob ng hideout. Maya-maya pa ay nakakita siya ng isang pintuan, at doon ay sinalubong siya ng demon level threat na halimaw, ang vampira na si Pierblood. Habang present din sa kanilang paligid ang ibang halimaw, napansin ni Zombie Man na tila mas pabor pa mga itong mamatay ang kanilang kapwa halimaw na si Pierblood. Sumagot naman si Pierblood at sinabing naiinggit lang daw ang mga ito sa kanya dahil siya ay talentado, habang ang mga ito daw ay wala nang talent at mabantot pa. Sinabi naman ng mga halimaw na tigilan na ang kakasatsat at umpisahan na ang laban, habang kung sino daw ang manalo ay kanilang papatayin. Kaya nang simulan na ng dalawa ang kanilang one-on-one match, agad na tumungo ang vampira sa likod ni Zombie Man at siya ay kinagat nito sa leeg. Gayunpaman, agad namang dinura ni Pierblood ang dugo ni Zombie Man at sinabing hindi niya daw ito kayang inumin. Bigla namang tumayo si Zombie Man at mabilis na nagpaputok ng espesyal na bala, ngunit nagawa itong suluhin ni Pierblood at mabilis na ibinalik sa kanya. Nang inakala ng vampira na panalo na siya, ikinagulat niya nang muling tumayo ang kanyang kalaban kahit pa ito ay may butas na sa ulo. Doon lamang naalala ni Pierblood na mayroon ngang tila isang immortal sa hanay ng mga S-class hero, ang may kahangahangang regeneration na si Zombie Man. Muli silang nagtapat na dalawa ngunit sinasangga lamang ni Pierblood ang atake ni Zombie Man, habang ang tinatamaan naman ay ang ilang halimaw sa likuran. Kaya naman binunot niya ang kanyang dalawang machete, habang inilabas din ni Pierblood ang kanyang patalim at doon ay nagsimulang magbakbakan ang dalawa.
Nagawang masipa ni Pureblood si Zombie Man sa ulo, ngunit nakaganti naman ang hero ng isang butas sa katawan nito. Dahil doon ay kinuha ni Pureblood ang isang patawa-tawang halimaw sa gilid at agad itong pinunit, habang ang dugo naman nito ang nagbigay sa kanya ng regeneration katulad kay Zombie Man. Nang maibalik naman ni Zombie Man ang kanyang umikot na ulo, naniniwala si Pureblood na may hangganan din ang regeneration ng hero. Kaya naman naglunsad siya ng isang kawan ng mga paniki upang atakihin ng sunod-sunod si Zombie Man, habang ginamit niya rin ang mga ito upang sumipsip ng dugo mula sa ibang mga halimaw at maibalik ang kanyang lakas. Nang inakala niya na mahihirapan na mag-regenerate si Zombie Man dahil sa mga paniki, labis niyang ikinagulat dahil pati ang isang paniki ay hindi na nakaalis sa laman ni Zombie Man dahil sa bilis ng regeneration nito. Dahil doon ay hindi na makapaniwala ang vampira, habang sinabi naman ni Zombie Man na ang mga susunod na mangyayari ay magiging madugo. Kaya matapos ang 200 beses na pagkatalo sa loob ng 30 minuto, sa wakas ay nanalo na rin si Zombie Man kay Pureblood, na hindi na nagawang mag-regenerate at tuluyan na ring namatay. Pagkatapos noon ay naglakad ang sugatan na si Zombie Man patungo sa pintuan, habang inakala naman ng mga halimaw na siya ay tatakas mula sa kanila. Ngunit ikinandado niya lang pala ang pinto upang wala ni isa sa mga halimaw ang makatakas, habang isang mabilis na massacre naman ang nangyari. Pagkatapos noon ay lumabas si Zombie Man na puno ng sugat ang katawan, habang kinakailangan niya ng ilang minutong pahinga upang makapag-regenerate ng buo. Doon niya na rin natanggap ang ulat ni Child Emperor na natagpuan na nito si Waganma, kaya naman ay muli siyang nabuhayan ng loob at naghanap ng mga halimaw na papaslangin. Samantala, habang kaharap ni Piggad ang isang halimaw na nais siyang kainin, agad na lumipat ang eksena sa 3 estudyante ni Atomic Samurai na makakaharap ang private rescue ni Norinki, na ginawang mga alagad naman ng halimaw na si Does. Habang ang utos sa kanila ay huwag ang mga itong patayin, walang sinabi ang mga bala ng mga ito sa bilis ni Lyran, habang ang una nilang winasak ay ang mga armas ng mga ito. Ngunit nang subukan na nilang puntiryahin ang baluti ng mga ito, napansin ni Lyra na tila nagre-regenerate lamang ang baluti mula sa kanilang mga atake at agad din ang mga itong nakakabalik sa laban. Habang abala ang 3 swordsmen sa laban ay sinubukan gawin alagad ni Does si Bushido, ngunit pinigilan lamang ito ng bagong dating na si Sweet Mask at tila hindi tinablan ng kapangyarihan ng halimaw. Ipinaliwanag niya na ginagamit ni Does ang latigo nito upang mapasailalim sa hypnosis nito ang sinumang tamaan, kaya naman pinayuhan niya ang mga swordsmen na ipaubaya na sa kanya ang laban dahil hindi daw siya basta-basta tinatablan ng hypnosis nito. Pinuri ni Does si Sweet Mask sa pagiging matapang nito at sinabing isa raw siyang tagahanga, habang tinanggal niya ang kanyang mask at sinubukan akitin ng hero sa pamamagitan ng isang biyaheng langit. Habang dagdag pa ni Does na mapapasa kanya daw ang hero, kinamuhian naman ito ni Sweet Mask lalo na ang kapangitan nito. Kaya agad siyang sumugod at walang pagdadalawang isip na pinatay ang mga na-brainwash na tao, kung saan pati ang latigo ng halimaw ay wala rin talab sa kanya. Sa huli ay nagmakaawa na lamang si Does sa hero, ngunit sinabi ni Sweet Mask na lahat ng halimaw ay kailangan mamatay. Samantala, nakita naman ng 3 swordsmen si Piggad na kinakain na ang halimaw na dapat kakain rito kanina. Bigla namang nakaramdam ang 3 ng isang ambush at doon ay nahulog sila sa isang palapag, habang nagpakilala sa kanila ang demon level threat na si Devil Longhair. Dahil may itsura ang halimaw ay biglang nagkagusto rito si Okame Itachi, at napalunok pa siya ng laway dahil medyo yummy daw kasi ito. Ngunit agad siyang pinagalitan ng kanyang mga kasamahan, at ipinaalala na pumunta siya roon upang tulungan ang kanilang guro at hindi man lalaki. Humingi naman ng paumanhin si Okame Itachi at agad siyang umatake sa halimaw, ngunit sinangga lamang ito ng halimaw gamit ang napapagalaw nitong buhok. Bigla namang umatake sa ilalim ang halimaw ngunit agad itong napigilan ni Bushido, kung saan napagtanto ni Lyra na ang kakayahan nito ay kontrolin ang kanyang buhok, habang kahit ang isang hibla lang nito ang makalusot ay maaari nilang ikamatay. Kaya nang muling umatake si Longhair, agad silang gumawa ng isang defensive formation habang walang tigil nilang pinaghihiwa ang mga umaataking buhok ng halimaw. Habang patuloy sa paglunsad ang halimaw ng kanyang buhok na siyang walang tigil namang pinuputol ng 3 swordsmen, naalala ni Lyra ng payo ng kanilang guro kapag dumating sila sa isang mahirap na sitwasyon. Nabanggit ni Atomic Samurai na kung hindi kayang talunin ng tao ang isang malakas na halimaw, kailangan itong lampasan ang hangganan ng pagiging isang tao at huwag sumuko. Kaya naman gamit ang payo na ibinigay sa kanila ng kanilang guro, nagpatuloy ang 3 estudyante na mas itulak pa ang kanilang limitasyon hanggang ang halimaw na ang tuluyang sumuko sa laban.
Hindi sila makapaniwala na nagawa nilang manalo sa laban, kung saan lumalabas na naubusan na pala ng buhok ang halimaw kakaputol nila, at tuluyan na itong natalo. Abala rin si Atomic Samurai sa pagtatabas ng mga halimaw na gustong humamon sa kanya, ngunit ni isa ay wala pang nakakapagbigay sa kanya ng excitement. Nang tanungin niya kung may iba pang gustong mamatay ay biglang may nagtaas ng kamay, kung saan ito pala ang samurai na robot na si G5. Doon ay agad silang nagsagupaan at agad na nagyabang ang robot na hindi niya lang daw kinopya ang mga teknik ni Atomic Samurai kundi in-upgrade niya pa ito, at habang tumatagal ang laban ay lalo siyang bumibilis. Kaya nang makakita siya ng pagkakataon ay inilunsad niya ang isang teknik ni Atomic Samurai, ngunit sa huli ay siya pa rin ang talo at agad na gumawa ng isang mabilis na pagtakas. Samantala, malapit lamang sa kinaroroonan ni Atomic Samurai, isang maliit na halimaw naman ang humahabol kay Tareo. Kaya agad niyang iniligtas si Tareo, habang natutuwa naman siya dahil madali lamang daw itong naiwasan ng halimaw. Sa ibang dako naman, tinanong ni Waganma si Child Emperor kung pwede bang ito ang maghatid sa kanyang ama. Sinabi ni Child Emperor na hindi niya magagawa iyon dahil kailangan niyang bumalik upang pamunuan ang mga S-Class hero, habang ipagkakatiwala niya ang pagbabantay kay Waganma sa ibang mas mababang ranggo na hero. Bagamat noong una ay hindi pumayag si Waganma, ipinaliwanag ni Child Emperor ang kanyang responsibilidad, na kahit siya ay bata pa ay kailangan niyang tumayo upang maging isang leader dahil wala namang ibang gagawa mula sa kanyang mga kasama. Nang makita na nila ang exit, agad na iniulat ni Child Emperor sa iba pang mga S-Class hero na nailigtas na niya si Waganma, sa pamamagitan ng transmitter. Bagamat noong una ay walang sumasagot, kinalaunan ay nagbigay ulat na rin sina Zombie Man at Sweet Mask, na patuloy daw na nakikipaglaban sa ilalim, habang si Pig God naman ay sinabing abala pa rin ito sa pagtunaw ng kanyang kinain na halimaw. Nagbigay ulat rin si Atomic Samurai na sinabing may isa pa daw siyang nakitang bata sa loob ng hideout at kailangan niyang iligtas, ngunit bigla namang naputol ang koneksyon. Dahil doon ay napagtanto ni Child Emperor na nagsinungaling sa kanya si Waganma, ngunit imbis na magalit ay nagpasya na lamang siyang bumalik at hanapin ang natitirang bata. Iminungkahi ni si Kingal na magpahinga na lamang si Child Emperor dahil nailigtas naman na nila ang kanilang pinakamahalagang bihag, ngunit agad siyang tinignan ng masama ng hero at wala siyang nagawa kundi pabayaan itong bumalik ng hideout. Samantala, nang matuklasan ng maliit na halimaw na si Atomic Samurai pala ang kanyang kaharap, tila natuwa pa siya at sinabing nabanggit na raw ito ni Gyoro noon. Gayunpaman, hindi daw siya natatakot rito at ipinakilala ang kanyang sarili bilang si Black Sperm, isang dragon level threat na halimaw. Agad na bumuo ang halimaw ng isang malaking maskuladong braso upang takutin ang hero, ngunit mabilis lamang itong tinagpas ni Atomic Samurai at sinabing sanay na siyang lumaban sa mga halimaw na nagbabagong anyo. Ngunit agad na naging isa pang Black Sperm ang naputol na bahagi, kung saan ipinaliwanag ng halimaw na siya ay binubuo ng hindi mabilang na Black Sperms, at kahit ilang beses pa siyang hiwain ay patuloy lamang dadami ang kanilang bilang. Subalit hindi natinag ang S-Class hero at sinimulang hiwain ang halimaw, ngunit kahit anong gawin paghiwa ni Atomic Samurai ay patuloy lamang dumarami ang clone ni Black Sperm, hanggang sa umabot na sa 10,000 ang kanilang bilang. Kaya naman doon na sumugod ang tila mga bubuyog sa dami na Black Sperms at pinagbubugbog nila isa-isa ang hero, ngunit may nakatago palang alas si Atomic Samurai dahil hiniwan niya pala kanina ang kisame, dahilan upang bumagsak ito sa kanilang lahat. Samantala, isang lihim na direktang atake naman ang pinakawala ng bagong kalaban ni Zombie Man, ang dragon level threat na halimaw na may kakayahang kontrolin ng mga energy ball na si Homeless Emperor. Mabilis namang gumanti si Zombie Man ng isang atake, ngunit naiwasan ito ng halimaw at binigyan siya ng isang energy gun sa ulo. Nagawa pa ring magpaputok ni Zombie Man ng isang bala, ngunit hinarang lamang ito ni Homeless Emperor gamit ang isang energy ball. Bagamat napinsala ng husto ang ulo ni Zombie Man ay agad naman siyang nakapag-regenerate at hinugot ang isa pang baril sa kanyang dibdib, ngunit ganoon pa man ay muli siyang binigyan ng isa pang atake na labis na ikinapinsala ng kanyang buong katawan. Gayunpaman, namangha si Homeless Emperor sa pagtanggi ni Zombie Man na sumuko sa kamatayan. Sumagot ang nagliliyab na Zombie Man na hindi niya kailangan ng napakalakas na armas o kahit anong espesyal na kagamitan upang siya ay makipaglaban, dahil ang kailangan niya lamang ay ekstrang damit at benten na boxer short. Nang tanungin niya kung saan nakuha ni Homeless Emperor ang kapangyarihan nito, ikwento naman ng manong na isang buwan na ang nakalipas, siya ay naging palaboy sa lansangan. Nawalan daw siya ng trabaho at pinalaya sa kanyang inuupahan, habang naalala pa niya kung paano siya pinahiya ng kanyang boss sa isang Christmas party, at kinabukasan ay tinanggal sa trabaho dahil sa maling paratang na sexual harassment.
Dahil daw sa pagiging isang palaboy niya ay nagkaroon siya ng matinding pag-unawa sa kalikasan na naging dahilan upang makita niya ang sangkatauhan na isang mapanirang nilalang sa binuo ng inang daigdig. Kaya naman sa kanyang pananaw na iyon tungkol sa sangkatauhan, bigla daw nagpakita sa kanya ang tinatawag niyang Diyos at binigyan siya ng banal na kapangyarihan upang gamitin daw ito para wasakin ang sibilisasyon ng tao. Nang makita ni Zombie Man na nagsisimula na muling umatake ang kalaban, napagtanto niya na tapos na pala itong magkwento habang siya ay hindi pa lubos na nakakapag-regenerate. Samantala, pinagsama-sama naman ng mga halimaw ang kanilang mga atake upang talunin si Puri Puri Prisoner, ngunit ikinagulat nila dahil wala man lang itong talab at nakapose pa ng heart. Kaya naman nagtakbuhan na sila palayo, ngunit hinarang sila ng demon level threat na halimaw na si Bakuma, at sinipsip silang lahat gamit ang ilong nito upang kunin ang kanilang mga kapangyarihan. Mula sa nakamit niyang kapangyarihan ay pinakawalan niya ito kay Puri Puri, ngunit nagawa ang mga itong indahin ng S-Class hero. Gayunpaman, dahil sa poison at paralyze effect ng atake ng halimaw ay nanginginig ang buong katawan ni Puri Puri. Habang sinasabi ng kalaban na doon na matatalo ang hero, hinawakan ni Puri Puri ang pader at nagawa niya itong paghuhuin gamit lamang ang kanyang panginginig, na ikinagulat naman ng halimaw. Sinabi ni Puri Puri na gagamitin niya itong pundasyon ng kanyang bagong estilo, at pagkatapos ay pinakawalan niya ang napakaraming suntok na tuluyang tumapos sa halimaw, habang ang mga halimaw naman itong sinipsip kanina ay nagawa ring makalaya at ang iba ay tumakas. Bigla namang dumating ang mas marami pang halimaw, kung saan nang marinig ni Puri Puri ang mga boses ng mga ito ay agad niyang napagtanto na ito ang kanyang mga minamahal na kapwa preso, na ngayon ay ganap ng mga halimaw. Sinabi ni Puri Puri na ililigtas niya silang lahat, ngunit sabay-sabay siyang pinagbubugbog ng mga ito at sinabing ito daw ang ganti nila sa malupit na mga araw na naranasan nila mula sa kanya sa kulungan. Gayunpaman, sinubukan niyang gisingin ang kanilang dating pagkatao gamit ang kanyang matatamis na salita, ngunit biglang dumating ang halimaw na nag-transform sa mga preso sa pagiging halimaw, ang dragon level threat na si Nyan. Mabilis niyang binigyan ng isang hiwa si Puri Puri sa dibdib, at sinabing kapag ang isang tao ay naging halimaw ay hinding-hindi na ito makakabalik pa bilang tao. Gayunpaman, naniniwala pa rin si Puri Puri na maililigtas niya ang kanyang mga boyfriend at hinding-hindi siya susuko. Nang muli siyang pagsusuntukin ng mga halimaw, ikinagulat nila nang makitang agad na gumaling ang sugat ni Puri Puri, kung saan nag-evolve pala ang S-Class na katawan nito at tinubuan ng maraming balahibo upang kanyang maging armor. Ikinainis naman niya ng nakakapanindig na balahibo na katangian ni Puri Puri, kaya naman agad siyang tumakas sa pamamagitan ng isang makitid na siwang sa pader. Nang inakala niya na ligtas na siya sa bakla, biglang nag-dive si Puri Puri sa siwang at nag-swimming sa mga bato upang habulin ang pusa. Ngunit habang sinusundan niya ang mailap na pusa, lumabas din siya sa ibabaw ng mga preso at nadaganan ng mga debris ang kanyang mga kawawang boyfriend. Nang mapansin niya ang nangyari, humagulgol siya sa pagkamatay ng kanyang mga lalaki, ngunit huwag daw silang mag-alala dahil hindi niya sasayangin ang kanilang sakripisyo habang hindi niya nagagawang siopaw ang pusa. Samantala, habang si Saitama ay kanina pang naglalakad at hindi alam kung saan patungo, makikitang nakapasok na rin ang kanyang mga kasama sa hideout ng mga halimaw. Ngunit si King ay labis na kinakabahan dahil pakiramdam niya ay anumang oras ay may halimaw na lulundag sa kanya, kaya nang iminungkahi ni Fubuki na hatiin nila ang grupo sa dalawa ay lalo siyang kinabahan. Sa ibang dako naman, makikitang kumakain pa rin si Piggod ng mga halimaw nang biglang siya naman ang lumunin ng isang dragon level threat na nagngangalang Gums. Ngunit labis na nagpumigla si Piggod upang makatakas hanggang sa mapilitan ng halimaw na siya ay iluwa at doon ay nagsimula ang kanilang laban. Samantala, hinayaan naman ni Darkshine na pagsusuntukin siya ni Bug God ng paulit-ulit, ngunit matapos iyon ay wala man lang kahit anumang galos ang hero at nananatili pa rin makintab ang kanyang katawan. Ipinahayag ni Darkshine ang kanyang paghanga sa likas sa kakayahan ni Bug God dahil noong una ay nais niya rin daw magkaroon ng katulad nito, ngunit matapos niyang tanggapin ang mga suntok nito ay bahagya siyang nadismaya at hindi daw bagay rito ang pangalan nitong Diyos ng mga insekto. Dagdag pa ni Darkshine na kasama sina King at Tatsumaki, isa siya sa tatlong hero na hindi daw kailanman dapat galitin ni Bug God. Ngunit iginiit ni Bug God na hindi pa daw yon ang kanyang tunay na lakas at ipinagmalaki na wala daw talab sa kanya ang mga suntok ni Garo, habang bigla niyang inilabas ang mga dagdag na braso upang wasakin si Darkshine. Subalit nang sumugod siya ay agad siyang winasak ni Darkshine sa isang suntok lamang. Samantala, nakasalubong naman ni Saitama ang ilang mga galit na halimaw.
Kaya naman agad niyang pinagpapaslang ang mga ito, ngunit biglang dumating ang malaking aso at sinubukan niya itong bigyan ng buto upang dalhin daw siya nito sa kanyang master. Subalit agad na umatake si Pochi at sa kasamaang palad ay maling tao ang kanyang ginalit. Kaya naman agad itong binigyan ng isang suntok ni Kalbo kung saan sa sobrang lakas ng pagyanig ay naramdaman ito ng lahat ng hero pati na ang mga halimaw na nasa loob ng hideout. Dahil sa lakas ng shockwave ay naramdaman din ng pagyanig sa labas ng hideout habang agad naman napagtanto ni Genos na ang may gawa nito ay ang kanyang sensei. Nakita naman niya ng ginawa ni Saitama kay Pochi ngunit naisip niya na ang isang lihim na pag-atake ang makakatalo kay Kalbo. Subalit labis niyang ikinagulat nang makitang wala man lang itong talab kay Saitama kaya naman agad siyang tumakas habang si Kalbo ay hinayaan na lamang ito. Samantala, habang naramdaman ni Gyoro na tila may nakatalo na kay Pochi, napansin naman niya ang pagdating ni Tatsumaki at tinanong kung siya ba ang boss ng mga halimaw. Kaya naman ipinakilala ni Gyoro ang sarili bilang ang utak ng Monster Association habang ipinahayag niya rin na kilala niya si Tatsumaki bilang isang malakas na psychic. Doon ay agad na umatake si Gyoro at sinubukan niyang durugin si Tatsumaki sa loob ng isang bola na gawa sa mga bato. Ngunit ikinagulat ng halimaw nang madali lamang winasak at makawala roon si Tatsumaki habang gamit lamang ang paghagis ng mga bato ay nagawa niyang wasakin ang panangga at braso ng halimaw. Dahil doon ay ipinakita na ni Gyoro ang kanyang ultimate form kung saan dumami ang mata sa kanyang katawan at ginamit ang kanyang super gravitational wave na nagpabigat sa gravity ng 300 beses. Ngunit ganun pa man ay wala pa rin itong epekto kay Tatsumaki habang sa isang titig niya lamang ay tuluyan niyang winasak ang katawan ni Gyoro. Bagamat wasak-wasak na ang katawan ni Gyoro, buo pa rin ang kanyang kumpiyansa na mas malakas daw ng gusto si Monster King Orochi kaysa kay Tatsumaki kaya naman agad niyang tinawag ang hari ng mga halimaw. Ngunit matapos ang ilang segundo, walang King Orochi ang nagpakita para sa kanya kaya naman wala na siyang nagawa kundi magmakaawa kay Tatsumaki na huwag siyang paslangin. At ang rason lang naman kung bakit walang King Orochi ang dumating, ay nakaramdam ito ng isang mas malakas na kalaban kaysa kay Tatsumaki, at iyon ay walang iba kundi si Saitama. Agad na inatake ni Orochi si Saitama dahil daman niya na si Kalbo ay isang hindi masukat na banta para sa kanilang mga halimaw. Nang makita niyang walang epekto ito kay Saitama, muli siyang umatake subalit nagawang makaiwas ni Kalbo. Nang muli namang tumayo si Pochi ay agad itong inutusan ni Orochi na patayin ang kalaban, ngunit nang masilayan nito ang mga mata ni Kalbo ay agad na bumahag ang buntot ng aso. Ipinaliwanag ni Saitama na mahinang suntok lang daw ang ibinigay niya kay Pochi dahil ito daw ay aso, ngunit si Orochi daw ay malinaw na isang halimaw, kaya naman bibigyan niya ito ng isang normal na suntok. Doon napagtanto ni Orochi na ang suntok ni Saitama ang nakatalo sa mga dragon level threat na nakatira sa taas ng hideout tulad ni Gogetsu at Elder Centipede. Dahil doon ay sobrang na-excite si Orochi na kalabanin si Saitama at muli niyang binago ang kanyang itsura, kung saan ipinakita na niya ang kanyang final form. Ipinahayag ni Orochi na isa daw siyang Diyos na nilikha mula sa hindi mabilang na mga eksperimento, habang minaliit niya si Saitama at napaisip kung kaya ba siya nitong talunin. Ngunit bago pa siya magpatuloy ay pinutol siya ni Saitama at sinabing huwag na siyang masyadong magyabang dahil hari man o final evolution ay wala ring namang pinagkaiba para kay Kalbo sapagkat lahat daw ng nakaharap ni Saitama ay nauuwi lamang sa isang suntok. Dahil doon ay umatake si Orochi ngunit winasak lang ni Saitama ang kanyang mga dragon. Kaya naman nagpakawala siya ng napakalakas na enerhiya patungo kay Saitama kung saan sa sobrang lakas nito ay naramdaman ito ng ibang mga hero sa iba't ibang panig ng hideout. Gayunpaman, bumalik lamang si Saitama na parang walang nangyari, at kahit ang pinakamalakas na atake ni Orochi ay walang epekto sa kanya. Kaya gamit ang kanyang kamao, sumugod siya ng mabilis kay Orochi at tuluyang tinapos ang hari ng mga halimaw sa isang normal na suntok lamang. Nang mahulog ang ulo ni Orochi sa ikailalima ng hideout, doon ay nabunyag ang sinasamba nilang Diyos na nagkukubli sa likod ng lahat ng ito. Samantala, dahil naisipan ni Fubuki na hatiin nila ang grupo sa dalawa kanina, nagrereklamo ngayon si King kung bakit siya lang ang napahiwalay. Naalala niya kanina na marahil inakala ni Bang na masyado na siyang malakas kaya siya ang hiniwalay ng mga ito sa grupo, ngunit sa loob-loob niya ay hindi naman iyon totoo. Kaya naman bigla siyang napahiyaw nang may tumawag sa kanyang pangalan, ngunit napagtanto niya na ito pala si Waganma at nagpapasama sa kanya sa exit. Ngunit lalong lumakas ang tibok ng kanyang puso at sinabi niya sa bata na lumayo na lamang at humanap ng ibang hero.
Lumalabas na isa pala itong halimaw na nagkukunwaring si Waganma, kaya nang marinig nito ang King's Engine o ang malakas na tibok ng puso ni King, ay inisip nito na isa itong banta at agad naman itong namatay sa sobrang takot. Doon ay agad namang nagpanik si King at tinawag niya ang kanyang matalik na kaibigan na si Saitama. At dito na nagtatapos ang Season 3 ng anime, like and share naman dyan, at maraming salamat sa palaging panonood.